magkita kami sa isang week eh. Sabi niya kung sino pa yung mga malalapit kay Presidente Duterte, sila ngayon ang nangunguna sa pagsira sa kanya. Lahat ito ay political harassment, political attacks. Nakikita niyo naman, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung anong dapat ginagawa natin para sa ating bayan. Pero problema, violation ng human rights, corruption, lavish lifestyle, marami eh. Kaya meron po kayong bagong artikulo sa Manila Times, demolition job versus the Duterte in full swing. Sa inyo pong counterpoint, binanggit po ninyo dito, attorney, isang linya. Tinawag po ninyong inveterate liar, yung lumilitaw ngayon na testigo laban sa mga Duterte. Ano po sino po ito? ito naman yan, hindi ba? Yung custom agent. Kasi during the Senate hearing, kinulong yan eh. 2 weeks pa kinulong yan kasi nga, sinungaling eh. Na-convict na. O bakit pinapakinggan itong mga nandiyan sa Quad Committee? Ibig sabihin lang yan. Pag yan yung pinatulan mo, meron na namang trial by publicity laban sa mga Dutertes. No? Kaya kasama yan sa demolition job. Oo, binanggit po ninyo dito sa inyong linya, ba't hindi po itong sinulat niyo, attorney? Sabi niyo po, obviously, the detractors and political enemies of the Dutertes are behind the orchestration. Tinawag niyo po yung mga former political allies ng dating Pangulo na siyang nangunguna ngayon sa paninira sa pamilya Duterte. Oo nga. Ayan, nakakalungkot. Sabi nga ni isang senador dyan, hindi ko na mabanggitin ng pangalan. Magkita kami sa isang week eh. Sabi niya kung sino pa yung mga malalapit kay Presidente Duterte, sila ngayon ang nangunguna sa pagsira sa kanya. Yung mga nagsisip-sip sa kanya. Nako, sabi ko, alam mo yung mga yan, pag tumakbo yan si Presidente Duterte ng Vice President kay Inday Sara, Duterte, wala, magtatakbuhan pabalik sa kanya. At meron din dito mga nagsasabi, attorney, na sana raw ay lumabas ang katotohanan dahil ang mga Duterte naman daw ay walang ginawang masama sa kanilang panunungkulan. At sinabi niyo po dito, as to the accuser, his lies will be exposed while the Duterte's destroyers will reap in due time the whirlwind of retribution for what they have unjustly sown. Attorney Sal. Yes, tama yan. Yan ang mangyayari sa kanila. Lalo pat mukhang may deadline yata sila, Attorney Sal eh. Pinapaspasan nila eh. Bago siguro filing, dapat tapos na. Labot sinabi ni VP Sara na inaasahan niya na yung impeachment complaint laban sa kanya. Anong masasabi mo doon, Attorney Sal? Impeachment na? Anong impeachable ground? Wala naman eh. Takot lang. Samantala, may mensahe po si Vice President Sara Duterte sa taong bayan na huwag kalimutang tutukan ang tunay na mga problema ngayon sa Pilipinas sa gitna po ng ingay sa politika. Panoorin po natin ito. Unfortunately, I cannot speak for Congressman Pulong Duterte. I understand meron siyang mga statements na nilalabas para sa pagsagot ng issue na ito. At napag-usapan din namin ng aking asawa, si Man Scarpio, na kung ano yung sa kanya na issue ay siya lang yung sasagot at kung ano yung sa akin, yun lang din ang sasagutin ko para klaro yung mga linya ng pagsasagot namin. But as I always say, hindi lang dyan sa kaso na i-final sa kanila. Lahat ito ay political harassment, political attacks. Nakikita niyo naman, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung anong dapat ginagawa natin para sa ating bayan. Pero sana ay hindi makalimutan ng taong bayan na ang tunay na problema natin ay kahirapan. At yung problema ng mga tao sa mahal na pagkain. Yun talaga yung basic na problema at basic need ng bayan ngayon. Kaya
sana ay hindi sila magpadala sa ingay, but kundi tutukan natin lahat kung ano yung totoong problema ng ating bayan. Kahirapan at kahirapan ng mga tao na bumili ng murang pagkain. Yung impeachment po. Well, yes. That is expected. Lagi namang pinapag-usapan among members of the House of Representatives ang impeachment at naririnig naman namin lagi yon base sa mga sinasabi ng mga kaibigan doon sa loob. Expected na natin yan dahil mainit nga ang politika ngayon dito sa ating bayan. Yan po, Attorney Sal. Dalawa po ang issue na sinagot ni VP Sara. Ano po masasabi niyo, sir? Well, na-artikula. She has already articulated her position. Tama naman sinasabi niya. Tsaka kahirapan, pagkain, mga tunay na problema ng bayan. Kayo ba, Attorney Sal, doon sa sinabi ng NEDA na kapag pamalengke na po ba kayo sa isang meal halagang 21 pesos over the weekend? Na-try niyo po ba? Hindi ba sinabi ko na, ilang beses ko na sinabi, kaya itong Secretary Balisacan, kung meron ako nung commute challenge, dapat may food challenge. Kumain ka. Kung punta ka sa karinderya, kung yung 21 pesos mo kung saan naabot, baka kanin lang yun. Pero tingin mo, Attorney Sal, sa lahat po ng mga issue na kinasasangkutan ng Marcos Jr. administration, mga pangako na hindi natupad, mga forecast na malayo sa katotohanan, tingin niyo po, bumibingo na ang administrasyon o hindi pa sila bumibingo sa taong bayan? What do you mean bumibingo? Bumibingo, parang napuno na yung taong bayan, parang kailangan na ng taong bayan kumilos, parang ganon. Hindi pa. Ano lang sa ngayon puro salita. Wala pa ako nakikitang naglalabasan sa kalsada pa. Gaya ng panahon ng tatay niya nung maglabasan kami. Pag nakita ko yun, bingo na yun. Sa ngayon, wala pa. Baka namumuro lang. Pero Attorney Sal, ano bang naging tipping point? Ba't lumabas yung taong bayan ng panahon ng Marcos Sr.? Yan din, yung mga problema. Violation ng human rights, corruption, lavish lifestyle. Marami Kaya napuno. Nag-umpisang mag-rally kaming mga estudyante, aktivista, sa mga workers, tapos yung mga ordinaryong tao, naglabasan na. Araw-araw, nandiyan kami sa Ugarte. Yung Ugarte ngayon, ang ganda-ganda na. Nandun kami, linggo-linggo yata yun. Everyday na nga Ay, wala pa, hindi ko pa nakikita. Tapos nung nag-people power, wala nang alisan, Attorney Sal, doon sa EDSA. Umulan-uminit, parang ganon. Yun namang nangyari sa EDSA Revolution. Triggered yun by the military uprising. Wala pa rin ako nakikitang gano'n. Paano yun? Sa bagay, yung init ng panahon noon at saka ngayon, Attorney Sal, lalo na pagtutok yung haring araw sa tanghali, hindi pa naman gaanong matindi noon. Kumpara ngayon na halimbawa, kung manatili yung taong bayan sa gitna ng EDSA sa tanghaling tapat. Wala yan, kahit na mainit. Kaya yan. Kahit na mainit, pag gustong lumabas yan, lalabas yan. Thank you, Attorney Sal. Ano naman po masasabi ninyo sa tambalang Chiki Bam, Sheldok Jokno, Kiko Pangilinan, Bam Aquino for Senator 2025? Ano yun? Ngayon ko lang narinig yun. Baka it's a bomber. Chiki Bam. It will bomb. Ano yung etso diretso? Siguro tatakbo yung tatlong yan. Tatakbo ang senador. Wala na. Risa Ontiveros ang kanilang leader Sabi uunahin daw nila ang vote-rich Cebu. Alam mo yan, binanggit mong senadora, kung yun binanata ni Presidente Duterte nung nakarang halalan, babae lang daw kasi yung binanata niya, nag-concentrate siya kay Dick Gordon. Di ba? Dapat nanalo yun Maganda sana ang reputasyon pero nung criticize ni Presidente Duterte, bumagsak siya. Ang layo talaga. Maswerte siya at she was spared by the scathing criticism of the former president. Mukhang hindi yata senador tatakbuhan, attorney. It could be vice president or president. Sa 2028 pa yun, malayo pa yun. Tsaka wala, kahit anong gawin yun, hindi lalabas yun. Marami nga siya mga pahayag. Sabi ng taong bayan, relevant lang itong si Ontiveros. Mas bobotohin ko pa yung kanyang kapatid
Yung angkor.